Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Saan panig man kayo ng mundo, welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, update lang po sa kaso ni Tatay Digong sa ICC. Humingi po ng assistance ang kanyang legal team na palitan ang dalawang lawyer na nakaupo ngayon sa kaso ni Tatay Digong sa ICC kasi daw biased. Pero dininay ang kanilang request ayon po sa balita. Yun pong pag-uusapan natin. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video nito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Medyo natawa po ako sa balita kasi ang mga abogado ni Tatay Digong nag-request po na palitan ang dalawang judge na nakaupo sa kanyang kaso. Kasi daw sabi na nga nila, ang dalawang judge ay yun din ang mga judge sa nag-promulgate daw, nag-investigate ng kanyang mga kaso, crimes against humanity and extrajudicial killing. Pero hindi po sila nag-grant ang kanilang hiling. Sabi po ng ICC, the only way na mapalitan ang mga ang mga judge kung ang judge mismo ang humingi na ayaw nila maging judge sa trial ni Tatay Digong. So ano bang ibig sabihin? To make the story short, dapat po ang dalawang judge, sila po personally magsabi na ayaw ko talaga maging part ng judicial process sa kaso ni Tatay Digong. Nakalimutan siguro ng mga abogado ni Tatay Diggs na international court yan. Hindi po yan Pilipinas na pwede mong sulsulan, bayaran, impluensyahan ang korte doon. Alam po natin sa unang hearing pa lang po sa ICC, makikita po natin na wala po silang kinikilingan. Very fair, very straightforward. Wala pong time na nag-pause sila diretso-diretso. Hindi mo sila pwedeng utusan o diktahan kung ano ang gusto nilang mangyari. Tandaan po ng mga abogado ni Tatay Digong na very transparent ang ICC. Independent body po sila, hindi po sila kayang suhulan kung sinong presidente o sinong bansa ang mag-impluwensya sa kanya. At sa aking guys na personal opinion, the verdict is already been done. Parang formality na lang po ang trial, pero most likely guilty na talaga si Tatay Digong at makukulong. Bakit po? Very simple. Matagal na po ilang taon na silang nagagather ng mga ebidensya, mga witness. Nagpatunay na si former President Rodrigo Duterte ang head ng EJK. So nasa kamay na nila ang suspect. Hayaan pa nilang makaalis ba yan? Siyempre hindi na po. So wait tayo kung ano pa ang mga legal remedy ng legal team ni Tatay Digong. Tingnan po natin kung ano ang susunod na mangyayari sa kanyang kaso. Ang susunod na hearing pala guys, for your information, medyo matagal-tagal pa, September 23, 2025. Okay? So yun lang po guys, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pag-comment. I really appreciate guys sa aking mga videos. Ingat po tayo lagi. Praise God, Amen. Mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang ating bansa. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, don't forget to subscribe.